So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat mga madam, mga sir, mga lods, mga lodi, mga idol. Ayan. So andito naman po kami sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. Medyo matagal po kaming hindi pumunta dito, nag-vlog dito dahil nakapokus po kami sa Bungkada, Gimba, Kuya po. Ayan po. So andito po kami sa Umingan, sa hometown po ng aking asawa. Ayan. So meron po kaming ipapakitang property po dito na agricultural lot po siya na rice field na meron pong kubo, may rest house na rin po ito. May mga puno rin po ng mga mangga. At itatanong ko ulit po mamaya kung ilan yung puno ng mangga. So ito pong property na to ay magi-start po dito sa bahod po na yan. Yan. Tapos ganoon na po siya hanggang doon po sa may buli. Ito po yung buli. Ayan po yung starting po ng property pag ganun po yan. Pag ganun na po siya. So ayan po yung mga mangga. Pero kailangan natin iparelocate dahil para makuha natin yung exactong boundary. Pero sa titulo po nito, title property, itong property na ito, ang nakalagay po sa kanya, ang sukat po ng property na ito sa kanyang titulo ay 17,304 square meter po siya. Yun nga po, kaya natin iparelocate. Itong property na ito ay yung rice field po niya. Siguro ang estimate ko na sa mga 1.5 hectare po siguro. Tapos yung part na yung may rest house po siya, may mga alagaan doon ng mga hayop, nasa mga 2,000 square meter karon, mahigit po siguro. Tapos meron po siyang fish pond. Dito sa bungad po dito may fish pond po siya. At ito nga po kasama ko yung aking mga team. Ayan. So aming kasama po dito ngayon. Ayan. So ito po, pasukin natin itong property na ito. Sa ngayon po kasi ay wala yung may-ari, pero sinamahan po kami ng aming kasama, si Kagawad Lawrence. Siya po yung ano po namin sa property na ito. Ayan po, siya po yung nagbigay po sa amin. So dito po ay ito nga po yung kanyang fish pond. Tapos dito sa part po na yun, kung nakikita niyo po doon sa bandara yun, may mga bahod na po yun, naka concrete post na po yun, tapos naka cyclone wire yata, o ay no, hog wire po yata, tapos may bob wire po yata. Pero dito po kasi ang bahod po nila ay ito lang po, poste po niya, kawayan, tapos naka hog wire, tapos may bob wire. Pero pansamantala lang po yan siguro para hindi po pasukin po ng mga kambing yung kanilang mga paninim na palay. At dito nga po ay, ito nga po, may fish pond po dito. Itong part na ito may fish pond, malalim po siya. Diyan po sila kumukuha ng patubig po nila in case po na wala pong ulan at kailangan patubigan yung palay nila. Yan po sila kumukuha. Pero ito rin po yung source of water po nila kung sakaling ano po, at kung ano po sila. Kasi dito po sa part na ito, nagtatanim po sila ng sibuyas at mga gulay. Yan po. At ito nga po yung kanyang kalsada, right of way na hindi south rin po ito ng property. Itong alam ko, south po ng property ito, ginawa nilang kalsada papasok po doon sa kanilang rest house o sa kanilang mga kubo po dyan. Ang source of water po nila dito ay deep well. Ayan po. At yun nga po, yun po yung may mga bahod dyan po, yung mga boundary po niya. Gumano na po siya. Mahaba po itong property na ito. At may mga tanim po silang mga mangga. Ilan ba yung mangga nito? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siguro sa mga 10 mahigit na lang po siguro. Sabihin natin sa mga 10 mahigit. Ayan po. At yun nga lang po ay hindi ko na po mapasok sa ibang part dahil wala po yung may-ari. So dito lang po kami kukuha sa may labas. At may pinunta niya tayong may-ari. So panoorin nyo po yung kanyang drone video para mapanood nyo po yung kabuuan ng area ng property nito. I-highlight po namin para makita nyo po. So ayan, dito sila ano po. Ayan. Dati po itong property nito may mga alagang kambing. Ngayon nyo to, wala naman ito silang alagang kambing, parang nabenta na nila yata. Pero yung mga gamit po ay hindi po kasama sa bentahan po yan. Ayan po. So ayun, sabi mo may mga aso. Hindi po makakapunta dyan. So wala po yata may-ari. Ayan. So doon po, sabihin ko na po kasi napunta ko nito dati. Sabihin ko na lang po sa bandang likod po ng mga bahay po na yan, mga kubo po na yan. Ay, Nay! Hello po. Kuha ko na po ng video, Nay. Kasama namin si Kagawad Lawrence. Andyan po sila. Ang akala nga po wala po kayo. Opo, sila po yung may-ari po. I-re-vlog lang na po namin ulit, Nay, kasi nalaman namin ulit na binibenta nyo yata.
Ay, si Kagawad Lawrence po yung ano namin dito. Andiyan po si Kagawad Lawrence. Ayun po. Andito, sir. So sila po yung mga may-ari po dito sa property na ito. So libutin ko lang na, libutin ko lang po. Ayan. Pero yun na yung mga gamit, hindi kasama na, no? Hindi kasama. Yung mga gamit, hindi kasama sa bentahan. Po. Tapos, ayun nga po si Kagawad Lawrence. Buti na lang, andito po yung mga may-ari. Kaya at least, mapapasok na po natin yung ibang portion o ibang parte po ng property na to. Tay, i-video ko lang po. Sige po, salamat. So, dito po nga po, tingnan po yung bahay po nila, yung kubo po nila. At ito nga po yung parang garahe po. O garahe po nila ng kanilang mga sasakyan. Garahe rin po ng kanilang mga harvester o traktora dito. At ito nga po, may mga alaga silang mga hayop. Pero na, yung mga hayop hindi kasama sa bentahan. Yung mga hayop ay hindi po. Kala ko kasama na. So hindi po pala kasama yung mga hayop daw po sa bentahan. Ayan. So ito nga po, gaganda ng mga palay po nila. Ito yung ano, malagkit. Ito po yung malagkit na palay. Hanggang na po yan sa may mga mangga po na yan. Yan po yung boundary, gumano na po siya. Hanggang po. At ito nga po ay meron po siyang creek. Sa part na yan, meron pong creek dito. Kaya maganda po, meron pa isa pong source of water po dito, yung kanyang creek. At hindi po nagkakos po ng bahayan dahil ito pong bayan ng Umingan ay hindi po binabaha. Hindi po siya binabaha. So yung creek po na yan ay hindi humaapaw. Tingnan po, nag-ilang ulan na po. Wala pang hindi pa siya lumebel sa pinakadiki po niya. Medyo malalim pa po yung tubig. At yun nga po yung kanilang source of water naman po dito. At natry ko na pong uminom dyan. Talagang mineral po talaga yung ano po nila. At natural. Hindi po magkakos ng sakit dahil malalim daw po yung ano nito pagkabaon. So tignan niyo po kung ano po yung tubig nila. Ayan po. Relax ang tubig. Kunting bomba mo lang relax ng tubig. So kasama po itong mga to. Ayan. At ang maganda dito, may kuryente na. Dati kasi walang kuryente ito May kuryente na po. Nakakabit na, naka-install na yung kuryente nila. Ayan. So punta natin ibang portion ng property na ito. Nakakita ko dito. Ay, nabiyak na itong mangga na. Dati hindi nabiyak to Ayan. Rico. Ayan. So dito tayo. Ayan po. So may mga puno ng mangga. Mango farm siya, rice farm. May ano po dito. May mga kulungan ng mga hayop. Ayan. Pero hindi po kasama yung mga hayop sa bentahan. Hindi po rin po kasama sa bentahan yung mga gamit po nila. So labas po yung mga gamit, labas po yung mga hayop sa bentahan. At ito nga po ay ito, mayroon silang dito, suha. Ayan. Oops, dyan ka lang. Nakabidyo ka, papatulpo kita. So ito po yung kubo po nila seller. Ayan po, ito yung kanyang dining area po nila, kitchen, dirty kitchen. Tapos ayun po, labi aso na yung nakanak kayo. So ayan po. So ito mga sasakyan po ay hindi po kasama sa bentahan yan. Labas po yan. Kaya ang binibenta lang po ito yung lupa at saka yung mga kubo na ay kasama na rin po yung mga kubo. Kasama na rin po yung mga kubo. May kuryente na. Yan. May kuryente na rin po. Nakakabit na po yung kuryente. At nakasolar pa sila dito. At hindi ka rin kawat? Logpas ba yan? Ay, boundary yung timangga. Expandable pa. So merong 9,000 ng kagawad. So may 9,000 na po na more or less daw po na binibenta rin kung sakasakali po mag-usap. Mag-expand. Yung aso. Ayan. So gulat ako sa aso. Ayan po. So ito po yung ano po nila. So ang presyo pala ng property nito ay 4 na milyon. Ayan po. Hindi ko na yata nasabi. Kaya at least nagulat ako sa aso. So meron na po 9,000 po dyan na binibenta sa part na yan.
So kailangan natin iparelocate po ito para malaman natin yung exactong boundary po ng property nito. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat sa suporta nyo sa amin, sa aming vlog, sa aming team, sa Team Realtor. At maraming salamat po sa mga client po namin na nakabili na po sa amin. At sa mga prospect buyer po na tumingin na po sa mga property namin na baka sakali makabili po sila sa amin. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po.